Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me RM at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang Hyundai Ioniq 6. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang Hyundai Ioniq 6 ay isang full electric vehicle. May maximum power ito na 229 PS at may maximum torque naman na 350 Nm. Ang gamit nito ay liquid-cooled lithium-ion battery at may battery capacity ito na 77.4 kWh. Ang range nito ay 545 kilometers. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Kung naghahanap kayo ng performance car, sports car, pero ayaw niyo yung ingay, ayaw niyo yung roughness, gusto niyo yung komportable, gusto niyo yung convenient, gusto niyo yung pwede pa rin isama yung mga pamilya niyo habang bumabiyahe, nako, saktong-sakto sa inyo to. Itsura pa lang, winner na, di ba? Para sa akin yung itsura niya parang semi-exotic. Pero invento ko lang yung word na yun, ha? Pero ganun kasi, di ba? Hindi siya usual sa daan, kakaiba, pero functional kasi to. Kaya ganyan yung itsura niyan para bumaba yung drag coefficient natin. Ibig sabihin kasi, ang mga electric vehicles kasi, di ba, mas malakas silang kumain ng kuryente sa high speed. So pag mas mababa yung drag coefficient niya, mas madulas siya sa hangin. So dire-diretso lang sa hangin, no? Humihiwa siya sa hangin. Sa taas meron siyang mga sensors para sa ADAS. Ang ilaw nito, projector na LEDs, tapos cube yung design ng mga DRLs. Sa ilalim, sporting-sporty yung dating, di ba? Walang mga butas-butas masyado yan kasi yun nga dahil sa drag coefficient. Meron ding parking sensors yan sa ilalim, tsaka camera para sa 360 view. Sa sides naman, kaya parang semi-exotic kasi yung kurba niya, di ba? Sexy. Pero practical kasi, 4-door pero performance car. Yung mga door handles niyan, lumalabas lang doon sa pintuan. Tapos yung gulong, napakalaki. Ang size ng gulong, 245/40 R20. May stock na side skirts na rin to. Ayan, silver na sa ilalim. Dito naman sa likod, di ba, medyo mukhang... Anyway, may spoiler siya na merong pixel design sa ibabaw. Yung mga taillights niya, isang dire-diretso lang yan, from side to side. Tapos pixel din yung design niya. Meron din siyang rear view camera para sa 360 camera. May mga parking sensors, shark fin antenna, at saka defogger. Sa buong design ng kotse na to, dito lang yung parang medyo... Alam mo yun, gustong-gusto ko yung unahan, gustong-gusto ko yung gilid. Pero dito kasi yung parang silver dun sa ilalim na may linya-linya. Parang medyo hindi ko siya type. Pero siguro kung ako yung bibili nito, ipapablock ko lang yan, okay na. Isang pindot mo lang din, bubukas na yung trunk ng kusa. Nasa side naman ito, yung charging slot. So pag pinindot mo yun, automatic nang bubukas. Tapos pag isasara mo, pipindutin mo na lang din, tapos kusa nang sasara. Exotic na sporty dun sa labas. Pero dito naman sa loob, parang futuristic na luxurious naman yung itsura. May mga soft touch materials, merong ambient lighting na blue, ayan. Tsaka yung build quality napakaganda. Dalawa yung 12.3 inch na screen dito, yung instrument cluster tsaka yung infotainment system. Napakarami ring info nitong instrument cluster kasi syempre merong speedometer, yung range kung ilan yung natitira, battery level, adaptive cruise control, so lahat makikita mo dyan. Kompleto rin yung infotainment system kasi meron siyang Bluetooth, meron siyang USB, meron din siyang Android Auto, Apple CarPlay, wired nga lang, pero kahit na, kompleto pa rin. Ang manibela, sports car level. Merong mga thumb rest dito, leather wrap, tapos yung stitches niya ang gaganda. Sa left side, merong controls para sa adaptive cruise control, tsaka sa right side para sa infotainment system. Meron din dito sa bandang kaliwa na drive mode. So pag pinindot mo siya, lalabas na dyan, no? Eco, normal, or sport. Sa likod, meron din tong paddle shifters pero hindi pang change ng gear. Pang change to ng level ng regenerative braking. So, alam niyo naman siguro, no? Regenerative braking para na-membreno siya tapos nagcha-charge ka pa ng battery. So, hindi masyadong mapupudpud yung brake pads mo kasi nga, imbis na pudpurin mo yung brake pads mo, ang gagamitin mo na lang ito para mag-charge ka pa ng baterya. Galing, di ba? Meron ding stock dito sa bandang baba sa right side, yan na yung shifter mo. So, ito twist mo lang siya pag up, drive, pag baba, neutral, tapos pag pinindot mo yung gilid, yun yung park. Automatic din lahat dito. Yung wiper mo, automatic. Yung ilaw mo, automatic.
Yung climate control mo, dual zone climate control, automatic din. Ang gusto ko rin dito, ang daming mga controls. Actually, pwede mong i-control yung aircon dito sa baba, pero pwede rin dun sa screen. Pati yung mga controls ng infotainment system, no, yung iba dito, meron siyang mga physical button. So, hindi ka na mahihirapan magtingin sa screen kasi, ito, pindutin mo lang, home, media, setup, tune, dito na. Sa center console, meron ditong wireless charging, USB, tapos dalawang cup holders. Nandito rin yung mga ibang controls para sa pintuan. So, yung lock, unlock, auto hold function, tsaka yung controls para sa pagbaba tsaka akyat ng bintana. Ng lahat ng bintana, ha. Sa ilalim ng center console, meron din tong lalagyanan, meron din tong power supply. Ang center armrest, napalambot. Pag binuksan mo, ang laki, tapos meron pa ditong dalawang Type-C na USB. Meron pa palang open compartment sa bandang unahan nito na pwede mo lagyan ng mga barya. Meron din ditong sunroof, ang controls nandito sa bandang unahan. Ang mga upuan, leather lahat. Yung bandang gitna nga niya perforated pa para hindi ka masyadong mainitan. Check naman natin sa likod. Grabe, sobrang luwag dito sa likod. As in, yung tuhod ko parang lampas 3 fist pa yung space. Tapos yung headroom, yun nga lang yung headroom medyo mababa dito. Mga 2 daliri ko lang. Sa unahan naman, mga 4 na daliri ko yung headroom. Pero pwede mo i-adjust yung upuan sa unahan pababa tsaka taas ha, kung gusto mo lang na mas malaking headroom. Oh. Meron din ditong ilaw sa bandang gitna, hawakan magkabilang side, sabitan dito sa driver side, seat back pockets, merong 2 aircon vents, 2 USB na Type-C, may open compartments pa, tapos pwede mong i-adjust yung passenger seats dito sa side. So kung si bossing nandito nakaupo, edi gusto niyang i-abante, hindi siya mahihirapan abutin doon sa gilid, dito lang sa gitna. Meron din ditong center armrest na merong 2 cup holders. Gustong gusto ko rin dito yung mga pintuan, no? Kasi ang dami niyang lalagyan. So yung usual na bukasan tsaka sarahan, so ang haba niya, pwede mo nang lagyan kasi hindi naman butas. Tapos sa bandang unahan, meron pa siyang maliit na compartment dito. Tapos sa ilalim, meron pa siyang compartment ulit. Ang dami yung lalagyan, di ba? Tingnan naman natin yung trunk. Ang trunk niya actually, malaki yung space. Kaso medyo maliit yung bukasan at saka hindi siya masyadong mataas. Pero marami ka pa rin malalagay dito. Huwag lang yung matataas na items kasi yun nga, medyo mababa siya. Sa ilalim, dun mo rin makikita yung tire sealant tsaka compressor. Test drive naman natin. Subukan natin kung ano ang ibubuga ng Ioniq 6. Kung kakayanin ko ba? Okay, let's go. Unahin na natin, no? 7.4 seconds. 0 to 100 kilometers per hour. So, ibig sabihin nun, magbilang ka lang ng 1 Mississippi, 2 Mississippi hanggang 7.4, 100 kilometers per hour na andar ng kotse na to. Ang top speed, 185 kilometers per hour. So, dun pa lang sa mga numbers na yun, no? Actually, hindi mo naman palagi magagamit yun. Pero, ito lang masasabi sa inyo, no? Ang saya. So bago tayo sa saya, dahil nga maliliit yung kalsada dito, no? Dito mo tayo sa steering. Steering, malambot siya, no? Properly weighed. Kung 1 to 10 ang grade nito, 10 yung matigas, siguro mga ano to, no? 4.5. Yan. So medyo malambot siya ng konti lang dun sa regular, pero mas gusto ko yon. At ang suspension, sobrang komportable. Okay na okay to. Long distance, pang araw-araw, daily drive mo, papunta sa office. Sobrang komportable niya. Ang sakay ko nga kahapon, no? Yung baby namin, tapos yung nanay ko, tapos si Elaine, tapos yung isa ko pang anak, si Cass. Sobrang komportable lang namin, para lang kaming nagda-drive ng regular car. Pero ang performance kasi nito, no, hindi pang regular car. As in, sa habang nagda-drive ako, makikita mo dito, no, meron siyang heads-up display. Nakalagay dyan, 26 kilometers per hour. So, hindi mo na kailangan tumingin doon sa instrument cluster mo para makita yung mga information. Tapos kagaya nun, tumunog, no? Nakikita rin kasi doon sa heads-up display mo yung blind spot warning. So, kunwari, merong sasakyan dito sa left side or sa right side na malapit na, makikita mo siya dyan magre-red. Tutunog. So, mas madaling magmaneho kasi wina-warningan ka na nung sasakyan kung saan merong ibang sasakyan sa kalsada. At ang kinaganda pa nito, ayan, i-on ko na. Naka-adaptive cruise control ako ngayon sa iskinita, hindi naman iskinita, pero maliliit na kalsada na yan, may motor pa sa unahan ko. Nakaset lang ako ng 30 kilometers per hour pero ang andar ko 21 kilometers per hour. Ang kinaganda kasi ng adaptive cruise control nitong Ioniq 6, meron siyang stop and go function. Ibig sabihin, pag huminto yung sasakyan na nasa unahan ko, hihinto rin to. At pagka naman nag-go yung sasakyan sa unahan ko, hihinto rin to. O yan, may tricycle sa unahan. Kaso hindi humihinto eh. Pero sobrang convenient kasi nito. Kasi kagaya niyan, di ba? Parang
Imbis na gas ka, preno ka, gas ka, preno ka, edi hayaan mo na lang siya. O yan, nagre-red ulit. Ibig sabihin, may motor nga. Kita ko sa side mirror ko. Yun. So, di ba? Mas ano ka, mas safe ka dito. Kasi syempre, pag nakita mo yung pula na, edi wag ka nang kumabig pa right kasi may pula nga eh. Ang tahimik din dito sa loob. Tahimik kasi yung gulong, di mo masyadong rinig dito sa loob. Yung hangin, di mo rin masyadong rinig dito sa loob. Yun nga lang, minsan kasi parang nabibingi rin ako sa liwanag. Pero ang kinaganda naman nun, meron kasi itong yung ambient sounds. So pwede kang mamili dun sa ambient sounds niya. Merong fire, merong rainy day, merong forest, merong universe, ganon. So iba-iba siya. Ang kinaganda nun, hindi kayong parang mabibingi. Pero syempre pwede ka rin naman mag-radyo. Pero ako kasi, minsan kasi pag nagmamaneho ko, gusto ko tahimik lang. Kaso yun yan, sobrang tahimik kasi dito. Ito yung power ha. So 38 kilometers per hour. O yan, tapos bibiriting ko, boom. Woo! 70 na agad. 90. So, kung nakikita nyo naman ang maganda dito, pag o-overtake ka, sobrang dali. Kahit anong sasakyan pa yan. Kasi pag piniga mo, meron na kaagad. Pero ito yan naka-normal mode lang ako. Ganun nakatulin. Pagka nilagay ko pa yan sa sport mode at binirit, yan. Boom. Ay, ang saya. Masaya siya, pero matulin na performance level, pero sobrang komportable mo, tapos pwede mo pang isama yung pamilya mo, tapos may trunk pa siya, so may space pa kung may gusto kang ilagay. Alam mo yun, pwede mong gamitin sa lahat. Para kang naka-performance car na for daily use na pwedeng mong gamitin niya sa lahat. No, napansin ko, medyo takaw tingin din siya. Kung ayaw mo yung napapansin ka masyado, hindi rin po pwede to kasi kagaya nagpa-car wash ako, lahat nandoon nakatitig dito lahat. Lahat dito nakatitig sa car wash. Pansinin kasi siya. Kakaiba kasi itsura. Pati yung mga bata, makikita mo pag tumingin, wow! Yung mga ganun makikita mo. Mababasa mo naman sa labi Tsaka unlike kasi sa gasoline engine, di ba pag gasoline engine, gusto mong tumulin ka, di ba papataasin mo yung rev. So pag yung revolutions mo mas mataas, usually nandun yung torque mas mataas, nandun yung horsepower tsaka torque, mas mataas, mas mararamdaman mo. Mas maibibigay niya lahat. Pero dito kasi instant kasi. Pagka piniga mo, yan na kaagad, ramdam mo na yung power, tuloy-tuloy yung power, tuloy-tuloy yung power, tuloy-tuloy yung power. Walang ingay, walang vibration, wala yung makina na wala. As in, ang mararamdaman mo lang G-force. At saka ang kinaiba pa kasi sa mga ibang electric vehicles, maririnig mo yung gumaganon. Ito wala. Tahimik lang talaga. May tire pressure monitoring system din, tas yung range nakikita ko 358 kilometers. Sa totoo lang yung 358 kilometers sobrang layo na yun. Pero ang advertised range talaga nito 545 kilometers. Pero syempre pag naka-aircon ka, pag bumirit ka, bababa pa yan. Pero kahit sabihin mo pang mabawasan niya ng 10%, 20%, ang layo pa rin nun. Tapos ngayon subukan naman natin yung eco mode. So yan, naka-eco mode na tayo. Dali lang kasi yung drive mode niya, nandito lang, isang button lang sa manibela. Sobrang swabe talaga. Kahit anong mode, sobrang swabe. Pero dito sa eco mode, hindi ganun ka pako pag isim tapak. Pero pag nilakasan mo yung tapak, hindi, ganun din. Tulin pa rin. Wala, matulin pa rin yung eco mode. Mas swabe lang. Kumbaga, instant yung sport kasi, parang mas malakas agad Yung eco lang, mas pinabagal lang niya ng konting-konti pero napakatulin pa rin. As in, may iwanan mo pa rin yung lahat ng regular cars. Underline bold letter. May iwan ordinary cars. Pero lagi ko sa normal kasi syempre, minsan lang tayo magkaroon ng electric vehicle na gusto ko talaga itong pakiramdam na to Ang steering din ito sobrang precise. Pag nag-corner ka, napakaganda. Parang nakalapat sa kalsada. Body roll parang wala. Syempre, kasi lahat ng weight nito nasa ilalim Ito isipin mo sa sasakyan na to, para kang naka performance car level, sports car level na acceleration, handling. Pero yun niya, komportable, tas pwede mo isama lahat ng pamilya mo. Sobrang ganda. Ang Hyundai Ioniq 6 GLS 2-wheel drive long range ay nagkakahalaga ng 3,798,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Hyundai Motor Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan.
Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Sa good and bad naman, syempre sedan to. Kaya understandable, mas mababa to kaysa sa mga crossovers. Yung headroom din dun sa likod, sa second row seats, ako 5'8" kasha ako. Siguro pagka mga 5'11", 5'10" or pataas pa, i-check mo muna kung kakasya ka dun sa likod. Pero kung ganun kasi, pwede ka naman dito sa unahan eh. Ang acceleration din ito, mas maganda to sa sa mga matured na pag-iisip na. Kasi matulin talaga. Kasi kung baguhan ka, tas medyo wala kang control sa silinyador, medyo mahirap to kasi matulin talaga. Yun ding cargo space nito, malapad siya tsaka mahaba, pero medyo mababa. So kung may ilalagay ka na medyo matangkad, yun yung magiging problema mo dito. Pero feeling ko naman kasi sa mga bibili nito, malamang meron naman silang ibang SUV, no? Ito yung laruan nila or ito yung pande-daily nila. Pwede to. Sa good naman tayo. Driving dynamics, performance, wala akong masasabi dito, sports car level, pero matipid pa rin sa gasolina. Yun, no? Rumble strips yun, pero hindi masyadong ramdam. Yun. Good din yun. Suspension. Lahat ng tech nandito, Android Auto, Apple CarPlay, yun nga lang wired. Napaka-good din dito yung radyo. Kahit mahina siya, ramdam mo pa rin yung bass, tapos malinaw yung tunog. Yung aircon, malakas. May wireless charging. Lahat na nandito eh. Ano pa hahanapin ko? Yun lang siguro kung merong wireless na Android Auto, Apple CarPlay. Pero wire lang naman eh. Ito lang naman yung USB. Madali lang naman yan. Para sa akin hindi ko masasabing para sa lahat to. Kasi syempre iba-iba naman tayo ng pananaw. Pero sige, ilagay nyo nga sa comment section kung ano palagay nyo, kung agree ba kayo o hindi kayo agree sa akin. Pero ang feeling ko talaga, ang future na talaga ng ng transportation natin, hindi na gas eh. Ito na, electric vehicle na. So, syempre ito, medyo premium na kotse to, kaya medyo mataas din yung presyo. Pero feeling ko talaga itong EVs na talaga yung future. Pinaghahalo-halo na niya lahat ng gusto ko. Kaso yun niya eh. Hindi kasi tayo lahat pare-pareho ng hinahanap. Gusto ko kasi yung komportable, tahimik, may performance. Yun lahat. Yun yung ginagawa ng electric vehicles eh. Masayang i-drive yung mga electric vehicles. Iba yung experience ng gasoline engine. Lalo na pagka may shifting iba yung experience na yon. Pero kung pure speed kasi yung hanap mo, yung acceleration, iba talaga yung electric vehicles. So kung para sa akin, kung naghahanap ka ng pang-araw-araw, pwedeng daily na matipid. Kasi nga electric lang, lalo na kung magtitipid ka talaga sa throttle mo. Maporma, head turner yung design, pero yung performance car level talaga, yun, isa talaga to sa mga choices ngayon, Ioniq 6. So kung ako sa inyo, hindi ko alam, hindi yata lahat merong test drive units nito. Pero kung magre-request ka, baka pwede naman siguro. Masaya tong kotse na to. At kung interesado kayo dito, punta na lang kayo sa mga tropa natin sa Hyundai Gateway. So ito yung mga details nila sa screen. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Paano? Mag-e-enjoy muna akong magmaneho. Maraming salamat ulit sa panonood. Bye-bye! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.